Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo, gaya ng mga ahas, matapat, gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung papaano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa susunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao." Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang pagnilayan ang mensahe ng ating banal na ebanghelyo habang tayo'y nagsasagawa ng ating nobinaryo para ihanda ang ating sarili sa pagdiriwang ng ika-16 na taong pagkakatatag ng inyong parokya. Sinasabi dito sa ating banal na ebanghelyo na tayo ay isinusugo ng ating Panginoong Hesus na parang mga tupa sa gitna ng asong gubat. Sinasabi niya maging matalino tayo gaya ng mga ahas at maging matapat gaya ng mga kalapati. Mag-iingat tayo. Alam niyo po mga kapatid, ang sinasabi lamang ng ating banal na ebanghelyo ay tayo ay hinirang ng ating Panginoong Hesus na maging kanyang mga tagasunod. At hindi lamang tagasunod, kundi tayo ay hinirang na collaborators ng ating Panginoon sa kanyang misyon sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. At itong ating banal na ebanghelyo ay nagpapaalala sa atin na dapat tayo ay maging matalino, tayo ay maging tapat, tayo ay laging sumandig kay Kristo. Dahil ang misyong ito na magpahayag ng mabuting balita, ang misyong ito ay hindi atin, ito'y misyon ni Jesus at ibinibigay lamang sa atin ang kanyang authority para maipahayag natin ang mabuting balita. Kaya lagi nating iisipin na siyempre ito ay misyon ni Jesus, kinakailangan ang ating lakas, ang ating sandata ay manggagaling kay Jesus. Hindi sa ibang bagay pa. Kinakailangan maging matatag tayo dahil sa ating
pagpapahayag ng mabuting balita, ipinapahiwatig natin na tayo ay makakristo. At dahil ikaw ay kumakampi kay Kristo, ang ibig sabihin, hindi ka kumakampi sa kasamaan, hindi ka kumakampi sa kadiliman, dahil ikaw ay kampi ng liwanag. Kaya pagka sinabi natin ikaw ay kampi ng liwanag, ikaw ay makakristo, siyempre, magiging kaaway mo ang mga tao na hindi makaliwanag, hindi makakristo. Kaya nga sinasabi ng ating banal na ebanghelyo, maging matatag tayo dahil mararanasan natin na tayo ipagkakanulo kahit na ng ating mga kapatid o kahit na ng ating mga kamag-anak. At iyan ay dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Yan ang ating tatandaan, kapag ka tayo'y kumiling kay Jesus, kumiling sa liwanag, ang ibig sabihin niyan, taliwas o hindi tayo kakampi ng kasamaan o ng kadiliman. Kaya you have to make a choice. Hindi po pwedeng ikaw maligamgam para kay Kristo. Kinakailangan ikaw ay nag-iinit para kay Kristo. Dahil kung hindi ka nag-iinit para kay Kristo, marami kang makakasalamuha, makakasalubong, makakasamang mga tao na talaga namang papatay sa iyong pananampalataya. Kinakailangan tayo'y maging matatag para kay Kristo. Tayo ang kanyang mga alagad ngayon. Wala na yung mga alagad. Kung kayo ay nagsimba, halimbawa, nung isang araw, maririnig natin na sinasabi ng banal na ebanghelyo ang pangalan ng 12 apostoles. Iniisa-isa. Pero ngayon, hindi na natin kasama ang 12 apostoles na yon. Dahil ang hamon sa atin ni Kristo ay tayo na ang mga alagad na yon. Kaya ang isa-substitute natin ay hindi na yung mga pangalan nila Simon Pedro, Mateo, Juan, hindi na yon, kundi mga pangalan na natin. Dahil tayo na ngayon ang makabagong mga apostol ni Kristo. At gaya ng habili ni Kristo, kinakailangan naroroon ang ating pananalig sa Kanya. Tayo ay nakadepende sa Kanya. Hindi natin dapat sandalan, halimbawa, ang ating kapangyarihan dito sa lupa, ang ating kayamanan, o ang ating koneksyon. Walang ganoon. Dahil kapag ikaw ay isinugo ni Kristo, ang daladala mo, ang iyong sandata, ay walang iba kundi si Kristo. Kaya lagi tayong sasandig kay Kristo, lagi tayong tatawag kay Kristo, maging matibay ang ating pananampalataya kay Kristo na siyang nagsusugo sa atin sa pagpapahayag ng mabuting balita.